What do you want, sweetie? For robots to be free. Papayag ka bang mamuhay kasama ang mga AI robot bilang kapantay sa lahat ng aspeto ng buhay? Kaya mo bang mahalin sila habang ang mundo ay nag-aagawan ng kapangyarihan sa pagitan ng tao at makina? Sa hinaharap na ipinapakita ng The Creator, natatagpuan ng sangkatauhan ang kanilang sarili sa gitna ng tunggalian laban sa kanilang sariling likha, ang mga AI robot. Si Joshua, isang dating sundalo, ay binigyan ng pagkakataon na tapusin ang kaguluhan sa mundo sa pamamagitan ng pagpatay ng isang tao na utak sa likod ng paglikha ng AI. Pinapakita ng pelikula ang isang mundo kung saan ang mga AI robot ay nahahalo na sa lipunan, hindi lamang bilang mga sundalo at armas, kundi bilang mga pangkaraniwang kasama sa buhay. Kaya nga ba nating lampasan ang ganitong marahas na kasaysayan at magtanim ng sapat na tiwala sa AI upang ibahagi ang ating mga buhay sa kanila? Ang kwento ay naganap sa isang alternatibong bersyon ng Earth, nag-uumpisa ang humanity sa pagdevelop ng mga robot na may advanced na AI, tinatawag na simulants o Sims. Isang nuclear warhead ay sumabog sa Los Angeles dahil umano sa isang Sims na ginawa ng pamahalaan, na nagresulta sa pagkasunog ng halos 1,000,000 tao. Ang trahedyang ito ay nagtulak sa Western world na magsama-sama at ipagbawal na ang anumang paggamit ng AI. Gayunpaman, ang New Asia ay patuloy na sumusuporta sa mga Sims bilang mga pantay na mamamayan. Bilang tugon, nagsimula ang Estados Unidos ng isang misyon upang puksain ang lahat ng mga Sims, patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa New Asia upang makamit ang kanilang mga layunin na puksain ang lahat ng AI. Ang kanilang pangunahing sandata ay ang Nomad, isang malaking space station na ginawa upang mag-scan ng mga teritoryo para ma-detect ang mga Sims at mabilis na sila ay puksain. Ang pangunahing layunin ng hukbo ay hanapin ang isang tinatawag na Nirmata, ang leader at scientist sa likod ng mga pag-unlad sa AI. Ilang taon pa, isang grupo ng mga sundalong Amerikano ay lumilitaw sa baybayin ng New Asia habang ang Nomad ay nag-scan sa itaas. Sa malapit na lugar, si Joshua ay kasama ang kanyang buntis na asawa na si Maya. Masaya silang naglalambingan at nagbibiruan. Bigla silang naisturbo. Sinusuot ni Joshua ang kanyang robotic limbs upang tingnan ang paligid. Isang grupo ng mga gwardya na pinamumunuan ni Haron, nakahuli sila ng isang Amerikanong sundalo na nagngangalang Drew, na pumasok sa lugar. In-interrogate ito pero wala siyang inamin at ang Nomad ay papalapit na. Nagpa siya ang grupo na umalis. Ang grupo ni Haron ay nagmamadali upang ihanda ang mga bangka habang nag-impake si Maya. Iniwan si Joshua, kinausap nito si Drew dahil sa hindi pagbibigay ng sapat na panahon. Si Joshua pala ay isang undercover na sundalo at kasamahan niya si Drew. Siya ay nagpakasal kay Maya dahil siya ay anak ni Nirmata. Kinausap niya ang leader na itigil ang pag-scan sa lugar dahil wala si Nirmata doon. Naririnig ito ni Maya, labis na nasaktan dahil nagsinungaling ito sa kanya. Ipinahayag ni Joshua na kailangan na nilang umalis. Itinutok niya ang baril at tinatanong kung ano ang mangyayari sa mga kasamahan niyang Sims. Sumagot si Joshua at sinasabing ang pamilya niya ay hindi tunay na mga tao. Silang dalawa at ang kanilang magiging anak ay ang tunay na mga tao. Lalo pang nasaktan si Maya at umalis siya. Hinatak ng mga sundalo si Joshua bago niya magawa ang anumang aksyon. Tumakas si Maya at sumama sa mga Sims sa mga bangka, ngunit sa sandaling iyon, inilunsad ng Nomad ang isang missile na pumatay sa kanilang lahat. 5 taon ang lumipas, si Joshua ay nagsisikap na mamuhay ng normal. Lumapit sina General Andrews at Colonel Howell sa kanya, humihingi ng tulong para sa isang misyon. Natuklasan nila na si Nirmata ay lumikha ng isang super weapon na kayang sirain ang Nomad. Inihayag nito na kapag hindi nila mapigilan ang paglikha ng super weapon, sila ay matatalo sa laban at magiging katapusan na ng sangkatauhan. Dahil alam niya ang lokasyon at layout ng laboratorio, si Joshua ay pinag-utos na pamunuan ang isang koponan upang sirain ang super weapon. Sa una, tumanggi si Joshua, binibigyang diin na hindi sila mapupunta sa sitwasyong ito kung hindi nila sinabutahe ang kanyang misyon at ipinaalala sa kanila na pinatay nila ang kanyang asawa at anak. Gayunpaman, agad siyang nagbago ng isipan nang ipakita sa kanya ni Howell ang isang holographic video upang patunayan na buhay pa rin si Maya at kasama sa mga gumagawa ng super weapon. Sumali si Joshua sa koponan ni Howell at lumipad sila patungong New Asia. Napasok nila ang laboratorio, nakipagsagupaan sa mga technician at scientist sa gusali. Natuklasan ng isang vault na nangangailangan ng hacking upang ma-access. Nagawa nilang buksan ang vault, at pumasok si Joshua, subalit natuklasan lamang niya ang isang sofa na may bata na nanonood ng TV. Namangha si Joshua sa pagkatuklas na ang bata ay isa palang Sim, isang bagay na hindi pa nangyayari. Biglang lumitaw ang isang scientist sa likuran niya at binaril siya bago binuksan ang isang emergency exit para sa bata, na pinapayuhan na hanapin si Nirmata. Lumabas ang bata mula sa laboratorio, nakikita ang labas na mundo sa unang pagkakataon, ngunit nakikita rin niya ang matinding labanan sa labas. Sumunod si Joshua, hinahanap pa rin si Maya sa mga tumetakas na mga scientist ngunit hindi siya nakita. Ang natitirang team ay bumalik sa eroplano, ipinaliwanag na natalo sila sa labanan at kailangang umalis bago mag-atake ang Nomad. Ngunit, nagpa siya si Howell na mag-check muna at umalis. Nagtagumpay ang isang kasama na makasakay sa eroplano bago ito lumipad. Ngunit natuklasan niyang may bomba na nakakabit sa kanyang katawan, sumabog sila sa ere. Sanhi ng pagbagsak ng eroplano malapit lamang bago bombahin ng Nomad ang lugar.
Kinabukasan, nagising si Joshua sa isang bangka at napansin ang robot na bata na nakatitig sa kanya. Pinaalis niya ito gamit ng isang bato, ngunit ito'y ibinalik lang sa kanya. Sinuri ni Joshua ang lugar at nakita ang sugatan na si Shipley. Binuhat niya si Shipley sa isang bakanteng tahanan upang iwasan ang mga pulis na nagtutungo sa kanila. Biglang narinig nila ang isang ingay at natuklasan na sinundan sila ng bata at nanonood ng TV. Sinara ito ni Joshua, ngunit binuksan muli ito ng bata gamit ang simpleng galaw ng kamay. Ito ay nagpahiwatig kay Joshua na siya pala ang sinasabing super weapon. Sa oras na iyon, tumunog ang komunikasyon ni Joshua mula kay Howell. Sinabihan ni Joshua si Howell tungkol sa bata at iniutos sa kanya na patayin ito. Samantala, nag-atubiling saktan ni Joshua ang bata at binaba niya ang kanyang armas, nang mapansin ng bata na gumuguhit ng tato ni Maya. Biglang pumasok ang isang magsasaka na Sims na may dalang baril. Nakita niya ang bata at namangha ito. Para siyang hindi makapaniwala na makakita ng isang batang Sims. Sinasabi nito na poprotektahan niya ang bata laban sa mga Amerikano. Narinig ito ni Joshua at inunahang barilin ang magsasaka. Nakita ng bata ang mga pangyayari at pinaliwanag ni Joshua na hindi naman ito namamatay. Nag-off lang kagaya ng TV. Tinanong ni Joshua ang bata tungkol sa kinaroroonan ni Maya at sinabi ng bata na nasa Dayandang siya. Sa oras na iyon, isinagawa na ng mga pulis ang pagpalibot sa bahay at nagpapaputok, kaya't dinala ni Joshua si Shipley at ang bata sa truck. Nang itapon ng pulis ang isang granada sa kanila, kinuha pa ito ng isang aso na akala ay isang laruan at dinala sa labas, sumabog ito at na-incapacitate ang mga robot na pulis. Kasunod nito, ginamit ng bata ang kanyang kapangyarihan upang paandarin ang truck, nagbigay daan sa grupo na makatakas. Samantala, kinuha ni na McBride at Howell ang kontrol sa van na humuli sa kanila upang habulin si Joshua. Sa kasamaang palad, sumuko si Shipley sa kanyang mga sugat at namatay sa loob ng truck. Sa oras na iyon, napansin ni Joshua ang isang kotse na papalapit. Tinakpan niya ang ulo ng bata ng isang sombrero. Wala pa siyang pangalan, kaya tinawag niya itong Alfie dahil sa inskripsyon na Alpha Omega sa kanyang tenga. Nang huminto ang kotse, hiniling ni Joshua na makisakay patungong lungsod. Sakay ng bus, maraming existential na katanungan si Alfie, na nagtutulak kay Joshua na ipaliwanag, na ang mga mabubuting tao ay umaakyat sa langit. Tinatanong ng bata kung pupunta rin ba siya sa langit. Sumagot si Joshua, hindi, dahil hindi ako mabuting tao. Malungkot na sinabi naman ng bata, pareho pala tayo. Hindi rin ako makakapunta sa langit dahil hindi ako tao. Sa huling bahagi ng gabi, bumaba ang dalawa mula sa bus at napansin ang kanilang poster na nakapaskil sa mga screen ng lungsod. Sila ngayon ay hinahanap na ng batas. Dinala ni Joshua si Alfie patungo sa isang Sims factory upang makilala ang kanyang kaibigan, na siyang si Drew. Matapos ang gabi ng pag-atake, nagkaroon si Drew ng pagbabago ng kalooban at ngayon ay sumusuporta na sa mga AI. Siya ngayon ay may kinakasama pa na isang Sims na ang pangalan ay Kami. Hinikayat ni Joshua si Drew na kunin ang lokasyon ni Maya mula kay Alfie, ngunit ang data ng bata ay may mataas na antas na encryption. Habang naglalaro si Kami at Alfie, inilahad ni Drew kay Joshua ang mga natuklasan ng kanyang investigasyon. Sinasabi nito na si Alfie ay may kakayahan sa paglaki kagaya ng normal na tao. Sa kasalukuyan, may limitasyon pa ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit magiging mas malawak ang mga ito. Sa huli ay magbibigay sa kanya ng kakayahan na palayain ang lahat ng teknolohiya kahit saan mang lugar sa mundo. Sa parehong oras, sinabi ni Alfie kay Kami na may paparating na tao upang kunin siya, ngunit pagkatapos suriin, natuklasan ni Kami na simpleng pagkain lang pala ito. Pagkatapos isara ni Kami ang pinto, ipinakita ng delivery person ang kanyang sarili bilang isang kalaban, kasama ang isang grupo ng mga pulis. Binuksan niya ang bomba na nakatago sa loob ng kahon ng pagkain na pumatay kay Kami. Sinubukan ng mga pulis na hulihin si Alfie, ngunit dumating si Joshua, nakikipagbarilan habang tahimik na nanonood ng TV si Alfie. Binaril sa mukha at ginamit ang baril ng isang pulis upang neutralize ang natitirang mga Sims, ngunit ang tunog ng mga dumadating na karagdagang sasakyan ng pulis ay nagtulak sa kanya na tumakas kasama si Alfie. Naabutan niya na nagdadalamhati si Drew sa pagkamatay ni Kami. Nakita niya ang bagong pagkatao ng kanyang kaibigan na napamahal na rin sa isang Sims. Dumating ang mga pulis na naabutan ang bangkay ni Kami. Biglang lumitaw na ang dalawang pulis ay sina Howell at McBride. Patuloy nilang tinutugis si Joshua at Alfie. Sa huli, tinunto ni Drew ang signal ng singsing ni Maya patungo sa dating tahanan ni Joshua. Sinabi ni Drew na hindi maaring nandoon si Maya pero patuloy pa rin itong nagpupumilit na puntahan ang lugar. Nakita ni Alfie kung gaano kadesperado si Joshua na makita muli si Maya. Nagmamadali pa itong pumasok sa loob ng bahay, ngunit natuklasan niyang naroon lang ang singsing sa tubig. Habang pinapanood ang video ng security ng pag-atake, pumasok si Alfie upang balaan siya tungkol sa paparating na mga sundalo, ngunit sa sobrang damdamin at desperasyon, pasiga na nagtatanong si Joshua kung nasaan si Maya. Napaiyak si Alfie, na nagpapukaw sa puso ni Joshua na ang bata ay may tunay na damdamin rin katulad ng tao. Humantong sa kanya ang pangangailangan ng paumanhin at niyakap siya. Bigla, pumasok si Drew upang balaan sila sa paparating na pagsalakay ngunit nabaril siya. Sa kanyang mga huling sandali, ipinakita ni Drew kay Joshua na si Maya ay sinirmata, na ipinaliwanag kung bakit sila inatake 5 taon na ang nakaraan. Hindi nila pinahintulutan na ipaalam kay Joshua dahil sa kanyang pagmamahal kay Maya. Sinubukan ni Joshua na tumakas kasama si Alfie, ngunit sila ay agad na napalibutan ng mga sundalong Sims na pinamumunuan ni Haron, na nauwi sa pagkakapulupot kay Joshua.
Sa gabing iyon, nanaginip si Joshua ng kanyang unang pagkikita kay Maya sa isang bar at ang kwento na ibinahagi niya tungkol sa kanyang pagpapalaki. Itinuro sa kanya ng kanyang ama ang maraming bagay tungkol sa AI, ngunit siya ay napilit na tumakas ng magkagera. Iniwan siya sa pangangalaga ng mga simple ants na nagmamahal sa kanya ng wagas, higit pa sa normal na tao. Kinaumagahan, si Joshua ay nagising sa loob ng isang selda ng barko. Binisita siya ni Haron, nag-aalok ng karagdagang paliwanag, ang ama ni Maya ang orihinal na nirmata, at nang mamatay ito, siya ang pumalit at lumikha kay Alfie upang labanan ang Nomad. Ang nangyaring nuclear bombing sa LA ay resulta ng isang error sa programming ng mga tao, na pagkatapos ay binaling sa mga makina ang kanilang pagkakamali. Tinulungan ni Alfie si Joshua na makatakas at nagtago ito sa ilalim ng barko. Pagdating sa lungsod, tahimik na nagmamasid si Joshua sa mga Sims at mga tao na nagkakasundo. Pati na ang mga tao ay nagdadalamhati sa mga napaslang na robot, at isang guro na Sims ang nagtuturo sa mga bata tungkol sa mapayapang pagkakasundo. Kinagabihan, sinubukan nilang tumakas gamit ang isang bangka. Gayunpaman, naalarma ang lahat sa pagdating ng mga Amerikano. Napakalaking mga tangke ang sumisira sa mga gusali at nagpaputok ng mga misal. Nakita ni Alfie ang kasalukuyang pagkawasak, bumalik siya upang tulungan ang kanyang mga tao. Pinadala ni Howell ang isang robot na may bomba sa tulay, ngunit pinigilan ito ni Alfie gamit ang kanyang kapangyarihan. Pero biglang dumating si McBride at binaril si Alfie. Kinuha ni Joshua ang bata subalit muling nag-activate ang bomba at sumabog ang tulay. Pumayag si Haron na samahan si Joshua papunta kay Nirmata upang ayusin si Alfie habang patuloy ang labanan. Ibinunyag ni Haron na ilang araw bago ang pag-atake, nagawa ni Maya si Alfie sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang sariling embryo upang likhain siya. Ginawang kopya ni Alfie ang namayapang anak ni Joshua. Sa huli, dinala ng mga monghe si Alfie sa isang banal na templo, at tinanong ni Joshua kung ito na ba ang Dayandang. Pinaliwanag ng monghe na ang termino ay nangangahulugang langit, nagpapahiwatig ng pagkamatay ni Maya. Malungkot na pumapasok si Joshua sa templo at natuklasan si Alfie na nakahiga sa tabi ng katawan ni Maya, konektado sa isang makina. Pinaliwanag ng isa pang monghe na nanatili si Maya sa ganitong kalagayan sa loob ng 5 taon, bagaman hindi siya tunay na buhay, ang makina lamang ang nagpapanatili sa kanyang katawan. Dahil ipinagbabawal sa mga Sims ang masaktan si Nirmata, isang malaking responsibilidad ay nalalagay kay Joshua na putulin na ang koneksyon upang tuluyan ng makalaya ang kanyang kaluluwa. Luhaang nagpaumanhin si Joshua para sa lahat at pinatay ang makina. Noong oras na iyon, dumating ang mga Amerikano at sinimulan ang pagpapaslang sa lahat ng mga Sims sa paligid. Pumasok si Howell sa templo at nagsimula ng proseso ng pag-download ng memory ni Maya gamit ang isang chip. Nagpakita rin si Heron pero nabaril ito ng mga sundalo. Habang lumalapit si Howell upang inspeksyonin siya, lumitaw na mayroon siyang bomba sa kanyang likuran. Nais sanang tulungan ito ni Alfie ngunit nawala ng kontrol ang bata, na nagresulta sa kamatayan ni Howell at ng 2 sundalo. Kasunod nito, bumangon si Heron at sinabi na kinakailangan ng sirain ang Nomad. Sa kasamaang palad, sila ay agad na hinuli ng mga Amerikano at pinasabog ng Nomad ang lugar. Makalipas ang ilang oras, sa base, inutusan ni Andrews si Joshua na patayin si Alfie dahil wala silang makuhang anumang impormasyon mula sa kanya. Sinubukan nila itong i-terminate pero hindi ito pinayagan ni Alfie. Tanging si Joshua lang ang makakagawa nito. Lumapit si Joshua sa bata. Umiiyak na tinanong ni Alfie, pupunta na ba ako sa langit? Bumulong si Joshua kay Alfie at na-deactivate ito. Inutos ng general na sunugin ang katawan ng bata. Ngunit sa daan, biglang nag-activate ulit si Alfie. Sinabi lang pala ni Joshua na pumasok sa standby mode. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan, tumakas sila papuntang spaceport. Habang sila'y nakikipagsapalaran sa isang eroplano, iniutos ni Andrews sa piloto na bumalik, ngunit nakialam si Alfie, pinapunta ang eroplano patungo sa Nomad. Bumaba ang lahat na sibilyan, pumasok ang mga sundalo, ngunit binuksan ni Joshua ang pinto at natapon ang mga sundalo. Si Joshua ay naghanda ng isang pampasabog habang si Andrews ay nagsimula ng isang malaking atake sa lahat ng mga base ng mga Sims. Nakikita ang paparating na panganib, ipinagkatiwala ni Joshua ang chip ni Maya kay Alfie, inatasan siyang pigilan ang atake habang siya ay nag-i-install ng pampasabog. Nagmamadali si Alfie sa ilang mga koridor hanggang sa marating ang itinalagang silid, kung saan ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang paghulog ng mga misal. Samantala, nag-i-install si Joshua ng bomba na nakatakda na sumabog sa loob ng 10 minuto. Gayunpaman, nang pabalik na, naligaw si Alfie sa isang silid na puno ng mga Sim na natutulog, at isa sa kanila ay kahawig ni Maya. Mabilis na nag-install siya ng chip, ngunit nabigo itong gumana. Sa kasabayang mga pangyayari, ilang missile ang nakakapagbagsak at sumira ng ilang mga bayan ng robot. Dahil sa kakulangan sa oxygen ng suit ni Joshua, natagpuan siya ni Alfie at dinala siya sa isang silid na may oxygen habang siya ay nag-aayos ng escape pod. Galit na ipinadala ni Andrews ang kanyang huling sandata, isang napakalaking octopus robot na kumukuha kay Alfie. Mabilis na pinatay ni Joshua ang escape pod at pinutol ang mga galamay nito, pinakawalan si Alfie. Habang inaayos ni Andrews ang isa pang malaking atake, sinaklot ng robot si Joshua, ngunit pumakialam si Alfie, na nagdulot sa kanya na i-drop si Joshua bago ito pahinain. Sa gitna ng gulo, nasira ang pinto ng pod, at habang pinipilit ng dalawa na buksa ang pinto, sumabog na ang bomba.
Nawasak ang bahagi ng Nomad dahilan para mawala ng koneksyon sa mga misal. Sumadsad ito at walang sumabog. Malapit nang sumabog ang buong gusali ng Nomad, nagpaalam si Joshua kay Alfie. Ipinapahayag sa kanya na makakapunta na siya sa langit at pinaalis ang pod. Pagkatapos, lumabas si Joshua sa silid upang hintayin ang wakas. Nakita niya si Maya na isa ng sim. Tumakbo ang dalawa patungo sa isa't isa at nagbahagi ng isang halik bago sumabog ang buong Nomad. Samantala, ligtas na sumadsad ang pod ni Alfie, at siya ay lumuluhan na sumali sa pagdiriwang ng mga simulants, na sa wakas ay malaya na. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.